Isang solid rides bago matapos ang taon dito sa Zambales. Kasama ang Team Suyod at Shifa Tire Philippines ay handa kaming suyurin ang mga naggagandahang lugar dito sa ating bansang Pilipinas. At kaming lahat ay certified moto adventurer. Bagamat hindi talaga kami magkakakilala, ay pinagbuklod kami upang magsama-sama para sa iisang layunin na maipakita ang ganda ng Pilipinas, kung bakit dapat nating yakapin at tangkilikin ang sariling atin. Hindi lahat ng pagod ay nakukuha sa paghiga, dahil ang ganitong nature trip ay mas nagpapagaan ng pakiramdam at nakakapagparelax ng katawan. Kaya kung ngayon ka lang napadpad sa channel ko, magbigay sana ito ng sapat na dahilan upang mabuksan ang inyong isipan na hindi lang ito basta pagpapagod. Para itong reset button ng katawan kapag nasa kalikasan ka, mas bumibilis ang recovery at tinatawag itong nature therapy. At tila babalik ka sa iyong pagkabata. Wala kang ibang iisipin kundi enjoy ang mga oras na ganito. Sa ating episode ngayon ay panandalian tayong tataka sa ingay ng syudad at sandali ko naman kayong iko-connecta sa ganda ng kalikasan kasama ang Motoman Helmet at Shifa Tire Philippines at ang buong Team Suyod. Susuyuri natin ang kaduluduluhan at kahit pakasulok-sulukan, maipakita lang ang tinataglay na ganda ng bawat bayan o probinsya na dapat nating ipagmalaki saan man tayo mapunta. For today's video ay dadayo tayo sa Region 3 o mas kilala bilang Central Luzon at binubuo ito ng 7 lalawigan o probinsya kabilang ang Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. At sa pagkakataong ito, isa sa 13 munisipalidad na sakop ng probinsyang Zambales ang ating i-explore at ito ang Coto Mines. Ito ay sakop ng Sitio Coto, Barangay Taltal, Masinloc, Zambales, isang lugar na dating minahan at ngayon ay naging pasyalan. Dinarayo ito ng karamihan para mag-explore at ma-experience ang kakaibang adventure at para sa mga taong gustong makakita ng isang kwento na nabura sa mapa. Sa bulubunduking bahagi ng Zambales Mountains ay may isang lugar na pilit na bumabalik sa natural nitong ganda matapos itong masira dahil sa pagmimina. Bakas pa rin dito ang mga peklat na iniwan ng sugat mula sa madilim na kahapon. Ang mga bundok na ito ay dating pinagkukunan noon ng chromite at iba pang mineral na karaniwang ginagamit para sa paggawa ng bakal. Bahagi ito ng industrialisasyon ng Zambales na kilala noon sa Mineral Rich Mountains. Taong 1925 pa natuklasan ang deposito ng chromite sa lugar. Pero 1956 ang formal na pagsisimula ng malawakang pagmimina. Hindi na rin natin papangalanan ang pribadong kumpanya dahil naging simbolo ang Coto Mines ng pinsala ng hindi responsableng pagmimina. Ayon sa naitalang record, ang pagtigil at pag-iwan ng minahan ay taong 2006. Natapos ang kontrata nito at huminto ang operasyon. Naiwan ang mga abandonadong tunnel, hukay at wasak na lupa. Maging ang mga nagsilbi nilang tahanan ay kasama nilang iniwan. Ang Makati na sa loob. Oo, kaya hindi na rin pinagamit. So, sabi ni Sir kanina, ito is private owned, no, Sir, no? Tapos, di na rin pinapagamit kasi nga, hindi na rin na-maintain, Sir, no? And then, dating aircon yan. May mga umukuper rito, private owner na company na natapos na yung kontrata nila. And then, sinurrender na, Sir, sa government. Na kaya hindi dito yan. Tapos, pinapagamit din nila bilang silungan yan, mga lods, na mga turistang pumupunta rito. Sa pagpunta rito ay may iilang impormasyon tayo na dapat nating tandaan dahil hindi tayo basta-basta makakapasok sa nasabing dating minahan na ngayon ay naging tunay na pasyalan. So, ayan. Andun natin. So, dito mga idol, dito na nga mga idol, no, chine-check yung mga dala nating papel kung dumaan na ba tayo ng tourism office ng Masinloc, Zambales. So, kaya sa kasama natin kay Paps Randy yung papel. So, yan, kailangan natin to mga Paps. Ito yata. Natupina. Mga lads, huwag na kayong dadaan ng Masinloc Municipal Hall. Kapag pupunta kayo ng Coto Mines, dumiretso na raw po kayo ngayon ng tourism office ng Masinloc. Sa mga nais din pumunta rito ay kailangan muna nating dumaan sa Masinloc Tourism Office. So, dito kuha ng ticket, sir, papuntang
kuhaan po ng ticket, papunta ng... sa likod pala nito. Tara. Ayun. Doon po yung tourism office. Okay. Okay po. Salamat, sir. O, doon pala sa likod ng Colegio de Masinloc tayo pupunta, mga lods. Andun yung mismong opisina ng tourism. Doon tayo kukuha ng ticket. Diyan na rin tayo magbabayad. So, yun. So, mga lods, pag pumunta kayo dito, kailangan lang natin mag-register para may record lang sila sa pagpunta natin doon sa mismong Coto Mines. Kilometers, so nasa Tapos nakamotor kayo, 2 to 3 sir. hours. Opo, hindi naman kayo makakamabilis doon, sir, kasi 90% rough road po siya. O, prepare kayo doon sa lubak-lubak doon na kasi bato yung dadaanan natin doon. Kaya nasa 29 kilometers, equivalent of 2 hours to 3 hours daw yung travel time para marating natin yung mismong location. So mga lods, tulad nila, pauwi na sila. So dito tayo papasok sa Purok Nakar 1 and 2. So let's go na mga lods. So mula dito, magsisimula na nga daw yung rough road. Yan, tapos kailangan tigasan nyo yung lalo sa mga nakamotor, titigasan ninyo yung mga balikat ninyo, kamay at braso. Kasi talagang rough road dito. So mga idol, sa dami ng mga napuntahan nating mga lugar na mga ganda. Tapos lubak-lubak, may magandang kalsada, may lubak-lubak, may ano, ito yung pinaka-grabing lubak talaga, o rough road. Pero isa to sa mga hinahanap talaga or gusto talaga ng mga adventurer na katulad ko. Kasi rito, matcha-challenge ka talaga rito sa kalsada na ito. Kung paano mo siya papatakbuhin ng ganito, kailangan mahigpit yung hawak mo sa manibela kasi nga hindi ka pwede rito i-sled gas talaga. Yan tulad yan, diba? So kailangan matigas yung mga balikat mo, braso, kamay para hindi ka bumagsak o sumemplang. Ayun na sila, habulin natin sila. Ang layo na natin. Naiwan na tayo. Sandali kasi tayong nagbawas, tawag tayo ng kalikasan So andun na sila. Kaya naman natin silang abutan. Buti na lang naka Shipatar Philippines tayo mga idol. Shipatar ang gamit natin na gulong. Maganda, makapit. Tapos sa kahit anong kalsada mga idol, bagay na bagay ito. Lalo na yung dual sport, pang EDB. Yan, pwede rin yan pang PCX, NMAX, yan, the best yan. Maganda kasi yung spec nito mga lods. Kaya kung sakali na gusto nyo magpalit ng gulong, pwede nyo i-consider mga lods yung gamit nating gulong. At marami ring vlogger ang gumagamit nito, lalo na yung mga adventurer, kasi nga makapit, makapal, hindi basta-basta madali mapudpud. Yung sa mga nagtatanong, ang Shipatar pala mga lods is made in Vietnam mga lods. Kaya nakakasigurado tayo na ang quality nito mas maganda pa kumpara sa mga made in China. Ito, made in Taiwan. Taiwan, Vietnam mga lods. Kaya tara na, subukan na ang gulong na pinagkakatiwalaan ng mas maraming mga vlogger at Pilipino ngayon. Dito mga idol, pauwi na sila, may mga nasulubong tayo. Yan, tulad na mga naka-PCX yan mga lods. Ito pinag-usapan namin, mabagal talaga yung ibang motor dito. Ginawa nga lang, medyo madulas yung Ayun, basic na basic lang sa EDB namin yung ganitong rough road. ADB, sagasa lang kami, no? Oo, sagasa lang. Hindi mo pwedeng magdadaan kasi matagtag halangan hato-hato mo. Matagtag, arang kadahan. Oo, hato-hato ka talaga. Sa ADB. Hindi pwedeng maghinay-hinay kasi matagtag. Mula kanina mga lods, inabot tayo ng 1 oras kalahati mula doon sa tourism office ng ng Masinloc. So ngayon nandito na tayo, 1 oras kalahati lang yung ginawa nating pagbiyahe. Nakuha na natin siya ng ganong kabilis. Dito na tayo mga idol sa parkingan, ganda rito. Kaya punta na sa dulo. Kailangan natin tanggalin yung sapatos natin kasi tatawid nga tayo dito. Tumatawid na sila. Tanggal na ng sapatos. Tanggal. Tanggal. Ako na tanggal sapatos natin. So, dapat may mga bagong sinilas dito.
So ganda pala rito mga lods. Ayan, ito yung makikita nyo. Ganda ng ilog. Ayan, ganda. Ito yung mga tumatalon-talon. Yun. Yun. Po, Alder TV po. Napanood pala. Salamat po. Oo nga po. Napalo na po. Gusto kami puntahan. Nakakanood kayo ng mga vlog ko, ma'am? Ma'am, ano pangalan niyo, ma'am? Magsashampoo muna ako. Masyado ka pag di naka-shampoo. Pag di nagbabanlaw. Masyado di naka-shampoo. Shoutout naman yung family apelito, ma'am. Shoutout po sa inyo. Ano ba siya? Ayun pa. Teka lang, sir, ha? Teka lang. One. Shoutout po sa mga taga Nueva Ecija. Hey! Grabe, taas pa yan, lalim, no? Malalim. Ma'am, thank you, salamat po, ha? Nagtatawa ba? Nakita. May sticker po ako dyan, bigyan ko yung sticker. Ay, mamaya. sticker. Mamaya, opo. So yan, shoutout sa lahat ng mga taga Nueva Ecija. Dito na sila, ma'am. Masarap dito. Prepare na kami para tumake off. Yan. Mga lods, yan ha. Take off na tayo. Yan yung view. Yan. Yan puno. Ito yung mga house. So take off na tayo. Take off na. Yan. So ito yung view. Yan. So bye-bye mga idol. Bye-bye na rito sa Coto Masinloc, Zambales. Lumag! 1, 2, 3!